Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Noong una, nang makita ng isang grupo ng mga sundalong langgam na ang Aaron ay tumayo at umalis at gustong sundan, si Ivory ay tumayo sa oras na ito, at naglakad patungo sa kabilang panig sa halos kabaligtaran ng direksyon patungo sa Aaron. Isang pulutong ng mga taong langgam, nagkatinginan at nakasunod lang sa kanila sa dalawang paraan. Ang Aaron ay tumitingin lamang sa paligid ng ilang bahay. Mukhang interesado siya sa mga gusali dito, habang si Ivory naman ay halatang interesado sa ilang espesyal na produkto dito. Sandali siyang tumitingin dito at doon. Ngunit sa anumang kaso, ang lugar ni Ivory ay kabilang sa business district, at maraming mga langgam. Ang kanyang hitsura ay nagdulot ng hindi maliit na salpok sa isang iglap. Kinailangan ng mga residente ng langgam na iwasan ang kanyang behemoth, at dahil talagang curious sila sa kanya, hindi nila maiwasang magtago at gustong tumingin ng malapitan. Bilang karagdagan, ang maliit na pinuno ay wala, at ang buong pagkakasunod-sunod ay nahulog sa isang maliit na kaguluhan ng ilang sandali. Ilang sundalong langgam ang sumulyap sa Aaron at nakitang nakasquat pa rin siya sa harap ng residential house. Tila tinitingnan niya ang istruktura ng bahay. Bilang karagdagan, ang lugar ng tirahan ay medyo hindi gaanong matao at ang pagkakasunod-sunod ay medyo matatag. Pagkatapos ng solidong pagpapalitan ng mata sa isa't isa, isang malaking bilang ng mga tao sa hukbo ang pumunta kay Ivory upang mapanatili ang kaayusan. Sa sandaling umalis sila, bahagyang ginalaw ni Aaron ang kanyang mga mata. Kasabay nito ang pagbukas ng kanyang mga mata. Sa ilalim ng mga mata ng langit, agad na kumunot ang mga kilay ni Aaron. Makalipas ang ilang minuto, may apoy na nagmumula sa malayo, muling nagpakita sa pinangyarihan ang nagninangas na reyna. Maging ang mga sundalong langgam o residente, halos sa sandaling makita siya, ay lumuhad sila ng sama-sama at magalang na nagsabing, "Tingnan ang punong lungsod." Bahagya siyang tumango at tumingin sa likod. Sa oras na iyon, bumalik na si Aaron sa dati niyang posisyon at umupo. Tanging si Ivory lamang ang tumitingin sa lahat ng uri ng mga bagay sa mga stall na iyon sa business district. Bahagyang kumunot ang noo niya, ngunit nang makita niyang napapalibutan si Ivory ng maraming sundalo, muli niyang niluwagan ang kanyang mga kilay. Then she looked at Aaron and said with a smile, "Pagbalik ko sa bahay, narinig ko ang report ng mga subordinate ko na aalis ka na ngayon. Dahil ba sa hindi namin pinakitunguhan ng maayos?" Bahagyang bumangon si Aaron at mapait na ngumiti, magalang talaga ang Queen Ant. Sa hapunan pa lang, nalaman ng mag-asawa na ang pananatili dito ay masasaktan ka lang. Kami ay halos hindi makakain ng kaunting pagkain, ngunit marami sa inyo ang kailangang magbayad ng ilang araw na rasyon. Ang lugar mismo ay tuyo at tiyak na may kakulangan ng pagkain. Paano tayo makakaabala ng labis? Nang marinig ng rey ng langgam ang talumpati, bumantong hininga siya, bagamat ayaw kong aminin, ito ay isang bakal na katotohanan kung tutuusin. Oo, walang mali. Ang kapaligiran kung saan tayo nakatira ay lubhang masama. Makikita mo na ang kalangitan at ang araw ay hindi makikita mula sa itaas, ngunit hindi natin matugunan ang tubig mula sa ibaba. Mabuti na lang at dahil sa sarili nating mga katangian, halos hindi na tayo mabubuhay dito sa kondisyon ng pagliit ng damit at pagdidyeta. Ilang beses na nating sinubukang umalis dito, pero, mapait na ngumiti siya kahit hindi niya sinabi, malinaw. Ipinahayag niya ang kanyang intensyon. Bilang mga langgam, maaari silang kumain ng mas kaunti, ngunit hindi sila maaaring tumayo sa labas dahil sa kanilang maliit na sukat. Sa partikular, sa mga lugar tulad ng pamilya ng demonyo kung saan ang karne ay mahina at
Malakas na pagkain ay ipinapakita ng matindi at malinaw. Intindihin, unawain. Ngumiti si Aaron, well, it's getting late. Sa katunayan, malayo na ang nalakbay natin hanggang dito. Mas mabuting umalis na tayo sa lalong madaling panahon at lumabas para maghanap ng makakain. Aalis na tayo. Nang mahulog ang mga salita, tumingin si Aaron kay Ivory at sumigaw ng malakas at malumanay. Ibinaba ni Ivory ang maliit na bagay na tinitingnan niya, tumango at mabilis na naglakad. Magkatabi ang mag-asawa, magalang na sumaludo sa reyna at sinabing, "Palm." Nang bumagsak ang mga salita, kinuha ni Aaron si Ivory, dahan-daang tumalikod at lumakad patungo sa direksyon kung saan siya dumating. Pinangunahan din ng munting pinuno ng langgam ang mga sundalong langgam na tahimik na sumunod sa likuran nila, ngunit bago pa sila makahakbang, biglang natumba si Ivory at direktang nahimatay. Storytelling channel sa YouTube. Nang makitang nahimatay si Ivory, mabilis siyang hinawakan ni Aaron, ngunit ang buong mukha ng tao ay hindi pangkaraniwang balisa, Ivory. Ilang beses niyang sigaw. Sa oras na ito, bahagyang nakapikit ang mga kilay at mata ni Ivory at bahagyang nakasara ang kanyang mga labi. Wala man lang tumugon. Nang mahimatay si Ivory, isang grupo ng mga langgam ay hindi naramdaman ang sitwasyon ng ilang sandali, at tila medyo naguguluhan. Na may bahagyang pagkunot ng noo sa pagitan ng mga kilay, ang reyna ay bumilis at lumipad sa Aaron, ano ang problema sa kanya? Hindi ko alam. Bigla siyang nahimatay sa coma. Sa tingin ko, medyo desperado si Aaron, sa tingin ko ay maaaring bumalik ang patuloy na sakit. Maaari ba akong maghanap ng lugar para pagalingin siya? Bahagyang natigilan ang reyna langgam. She looked at Ivory in a coma and Aaron, well, dalhin mo muna siya sa altar sa kanluran ng lungsod. Medyo mas malawak ang terrain doon. Sige, salamat. Bumagsak ang mga salita ni Aaron, binuhat si Ivory, lumipad upang mapabilis at nagmamadaling pumunta sa kanluran ng lungsod. Sumunod ka rin at maghintay sa labas ng altar. Sabi ng reynang langgam sa munting pinuno. Tumango ang munting pinuno, ngunit halatang medyo nag-aatubili siyang magsalita, ngunit ilang saglit pa ay tumango siya, sinundan ng karamihan ng kanyang mga tauhan at sumugod sa altar. Pagdating nila, tinulungan na ni Aaron si Ivory na mahiga sa altar. Hindi maliit ang altar. Napakalaki nito para sa mga langgam. Para sa Aaron couples, ito ay hindi bababa sa 70 o 80 square meters ang lapad. Ladies and gentlemen, abala para sa akin na pagalingin ang aking asawa. Sinabi ni Aaron, at pagkatapos, sa isang mano-manong paglipat, isang syeneng ang direktang nagpatayo ng isang malaking hadlang at ganap na binalot ang buong altar. Bukod dito, ang kalsadang ito ay malinaw na maaaring magkaroon ng isang malakas na layer ng pilak na ilaw, kaya imposible para sa mga tao sa labas na makita ang anumang bagay sa loob. Isang grupo ng mga langgam ang biglang nagmukhang tanga. Tumingin sa akin, tumingin ako sa iyo, at sa wakas lahat ay tumingin sa kanilang maliit na pinuno. Tignan mo yang tinitignan mo. Nasa paligid sila at nanonood. Galit na sabi ng maliit na pinuno, at pagkatapos ay umupo siya sa tabi ng maskara ng enerhiya. Sa mask ng enerhiya sa oras na ito, nang ilagay ni Aaron si Ivory sa lupa, hindi niya pinakitunguhan si Ivory na kasing sabik na iniisip niya, ngunit humiga sa tabi ni Ivory. May nahanap ka ba? Biglang ibinoka ni Ivory ang kanyang bibig. Umiling si Aaron, hindi. Tapos di ba nagkunwari akong nahihilo para sa wala? Medyo nanlumo si Ivory. Nagbalik ako ng mga kakaibang bagay. Umupo si Aaron. Pagkatapos, bahagyang bumukas ang kanyang kamay, at ilang butil na bagay ang lumitaw sa kanyang palad. Ano ito? Tanong ni Ivory. Nakakita ako ng mga domestic na basura sa tambakan ng basura sa residential area. Aaron na kalsada. Nang marinig ito, sumimangot si Ivory, mga basura sa bahay, bakit mo hinahanap ang mga ito? Ang isang tao ay maaaring magsinungaling at dalawang tao ay maaaring magsalita, ngunit ang ilang mga karaniwang bagay at gawi sa buhay ay hindi maaaring magsinungaling. Aaron sinabi, humihimok sa katawan ay maaaring direktang palakihin ang ilang mga butil-butil na maliliit na bagay. Sa isang maikling panahon, ang orihinal na hitsura ng mga particle na ito ay pinalaki. Ito ay, bahagyang kumunot ang noo ni Ivory at tiningnan ang mga pinalaki nitong particle. Sa ilang sandali, pakiramdam niya ay parang nakita na niya sila kung saan. Ito ay isang uri ng halamang tubig.
Ngumiti si Aaron. Tubig at damo. Hindi naintindihan ni Ivory, ang lugar na ito ay sobrang tuyo. Sa katunayan, halos nakagawa na kami ng kalahating bilog sa lungsod na ito dahil sa nahuli. Sa totoo lang, wala akong nakitang isang patak ng tubig. Paano na ang tubig na ito, damo, lumitaw dito, bagaman ang mga halaman sa tubig ay may malakas na pasensya at pinakamataas na kaligtasan. Ang tanging kondisyon ay ang pangangailangan para sa tubig. Sumimangot si Aaron at sinabing, yan ang problema, paano makikita ang tubig at damo sa isang tuyong lugar? Bukod dito, tila ang mga halaman ng tubig na ito ay hindi dapat bihira, ngunit umiiral sa isang malaking lugar. Ivory, tumango si Aaron, oo, maaari itong gamitin bilang pagkain ng mga ordinaryong tao, at hindi kailanman magiging maliit ang halaga nito. Pagkatapos ay sumimangot si Aaron, parang may tinatawag na swamp dito. Hindi nagsalita si Ivory, at ang buong tao ay nagulat din. Pero may bagong tanong, kung talagang maraming tubig dito, bakit wala tayong makitang lugar na katulad ng pinagmumulan ng tubig? Kahit sa sobrang tigang na disyerto, kapag malapit ito sa pinagmumulan ng tubig, hindi maiiwasan na madalas na lumitaw ang mga oasis, ngunit sa Landfire City na ito, pabayaan ang mga oasis, kahit na ang mga lugar na medyo hindi gaanong tuyo ay wala talaga. Ako rin ay naguguluhan tungkol dito. Aaron na kalsada. Mukhang maraming sikreto sa lugar na ito na hindi natin alam. Sinabi ni Ivory, walang silbi para sa akin na magpanggap na nahihilo. Siyempre, ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Ngumiti si Aaron, wala akong mahanap na magandang dahilan para manatili pansamantala. Ang malikot mong dila lang, nahihiyang sabi ni Ivory. Magpahinga ka na. Aaron na kalsada, ayaw mo bang humanap ng paraan? Zia Yingso. Umiling si Aaron, sa kasalukuyan, ngayon pa lang tayo nabubuhay, tapos ang bantay ng kabilang partido ay mahigpit. Teka, huwag kang mag-alala. Tumango si Ivory, bahagyang tumangala, at ipinatong ang ulo sa braso ni Aaron, tama ka, kaya magpahinga ka muna. Pagkatapos ang dalawang mag-asawa ay umasa sa isa't isa at ipinikit ang kanilang mga mata sa lugar upang magpahinga. Pagkalipas ng ilang oras, binuksan ni Han Sanchen ang kanyang mga mata at sinabi sa kanya ng banal na sentido na ang oras ay hinog na. Nagising din si Ivory at tumingin kay Aaron, naghihintay ng susunod niyang galaw. Mapait na ngumiti si Aaron, hinawakan ang kamay ni Ivory at umiling, bakit ka kinakabahan? Bumangon na lang ako at umihi at nagpatuloy sa pagtulog. Samantala, ang Aaron ay gumawa ng isang hiwa sa isang bahagi ng mast ng enerhiya. Sa kamay, isang Skyfire ang direktang nagpaputok, at pagkatapos ay muling isinara ang pagbubukas sa mast ng enerhiya. Walang nangyari upang pigilan si Buddha. Bilisan mo na at magpahinga ka na. Pwede naman tayong manahimik ng mahigit 10 minuto. Ngumiti si Hansani. Bagamat hindi Ivory ang ginagawa ni Aaron, matalino siyang tumango, humiga sa mga braso ni Aaron, pumikit at nagpatuloy sa pagpapahinga. Oo naman, gaya ng inaasahan ng Aaron. Makalipas ang halos 10 segundo, kumukulo na ang lungsod. Ang lungsod ay nagliliyab sa apoy at mataong sa lahat ng dako. Sa oras na ito, ang isang malaking bilang ng mga tropa ng langgam ay lumapit sa gitnang lugar ng lungsod ng maayos at mabilis. Sa pinakamalaking palasyo, ang pamilyar na nagniningas na pulang figure ay direktang lumipad palabas. Ilang sandali pa, nahulog ang kanyang figure sa gitnang plaza. Pagtingin niya sa estatwa na itinayo sa gitna ng plaza, nakita niya na ang sulok ng estatwa ay pinaso na itim. Hinablot niya ang isang sundalo ng random at sinabi sa malamig na boses, anong nangyari? Sabihin mo sa Panginoon ng lungsod na tila may mabilis na dumaan dito at sinubukang pasabugan ang rebulto ng ating reyna langgam. Gayunpaman, nalaman namin na nang maglaon, tumakas siya sa timog silangan. Nang marinig ang mga salita ng sundalo, malamig na uminom ang reyna langgam, habulin mo ako. Oo, ang lakas ng loob ng mga sundalo na magpabeya, kumaway at manguna sa mga tao para makahabol. Sa pagbabalik tanaw, hindi lang siya ang nagpatigil sa paghabol sa mga sundalo, ngunit marami pang sundalo ang humabol sa kanila nang maagang nangyari ang sitwasyon ng kaaway. Sa timog silangan, halos itim ang langit at lupa. Natatakot ako na walang makatakas sa pagtugis. Bigla naman siyang sumimangot, samahan mo ako. Bumagsak ang mga salita, gumagalaw ang figure sa pagitan ng kamakaway na mga kamay,
at dumiretso siya sa altar sa kanluran ng lungsod muli. Ang isa pang grupo ng mga sundalong langgam ay hindi nang ahas na magpabeya at nagmamadaling umalis kasama siya. Kanluran ng lungsod, altar. Matutulog na sana ang munting commander, ngunit sa sandaling siya ay makitid, may nangyari sa lungsod. Kahit malayo, hindi ko alam kung bakit ang ingay doon. Ngunit isang bagay na alam niya ay may nangyari, kaya agad niyang pinasayahin ang lahat ng mga kawal sa paligid at bantayang mabuti ang altar. Lumabas ba sila? Pagkababa niya, tinanong ng Reyna ang munting pinuno sa malamig na boses. Sinulyapan ng munting pinuno ang kalapit na maskara ng enerhiya, nagbabantay kami sa paligid, ngunit hindi namin sila nakitang lumabas doon. Ang Panginoon ng lungsod ay kainahinala. Ang lungsod ng apoy sa lupa ay ligtas sa mahabang panahon. Pagdating nila, may nangyari sa gabi. Sabi ng Reynang Langgam at tumingin sa harang, hindi nila ginawang multo, sino pa kaya? Tawagan mo sila at malalaman mo sa isang sulyap. Tumanggo ang munting pinuno, kumuha ng ilang kawal at pumunta sa altar, ngunit sisigaw pa lang, biglang bumagsak ang harang. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!